Magandang umaga mga ka-URJ TV. Ngayon ay magre-review tayo ng bracket na ginawa ko nung nakaraang vlog ko. Bago nga pala ang lahat, intro muna tayo. Intro, pasok! Magandang umaga. Ngayon ay i-reviewin natin yung mounting na ginamit ko. Ito po yun, kung nakikita nyo po. Tapos ito pong gamit ko is Instra 360. May kabigatan po ito, kaya gusto kong subukan din yung ginawa ko, kung makakaya nitong chin mount na para sa helmet. Bali ayan po, i-review ko sa inyo yung ginawa ko na yan, kung okay o hindi. Kasi delikado po, at kung i-recommend ko sa inyo yung ginawa ko, hindi naman pala okay. Pag nalaglagan kayo ng camera, sayang. Kaya ngayon, sasabihin ko sa inyo kung okay siya o hindi. Bali sa ngayon, mga ka-URJ, istitahan ko kayo kung okay siya. Pag okay siya, makakamenos na po tayo sa bracket lang sa motor. Di po ba? Maintain lang muna tayo dito sa kung hindi naman tayo overtake dito sa inner lane. Ayan, pag overtake tayo, haliwa tayo. Yan. Tapos balik tayo sa kanan. Ganyan lang po. Yung iba kasi dyan, napakabagal ng takbo, bababad pa sa kaliwa. Kaya minsan nagkukos din ng traffic yung mga yan. Yung iba nag-aalanganin, yung iba nasasalpok pa nga. Kasi bababad sa kaliwa, napakabagal. Pwede naman silang kumanan. Yun po, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin sa bracket na ginawa ko. So far okay naman po siya. Mukhang okay eh. Maayos yung pagkakakabit ko. Kung makikita nyo po, ito po, ayan. Di ba? Walang kagalaw-galaw yan. Saka hindi ko rin naman itataya yung yung camera ko na malaglag dyan kung hindi okay. Bago ko siya ikinabit, sinubukan ko muna. Talaga na na nilagyan ko ng cellphone na medyo mabigat. Okay naman siya. Kaya ngayon, nilagay ko na yung camera ko dyan sa harap para talagang ma-review natin siya kung maayos. Ngayon, kung yun naman pong camera nyo, yung GoPro, yung medyo maliliit lang, yung 360 na, yung Osmo yata yun, yung maliit, ayun, medyo magaan lang yun, kayang-kaya nito yun. Kung itong Insta 360, may kabigatan to, pero kayang-kaya niya. Nga pala, may darating daw na bagyo nga pala, pero medyo maganda ang panahon pa, kaya nakapag pa tayo ng camera, kapag labas pa tayo. Hindi ko lang din alam mamaya, baka mamayang hapon, kaya ingat-ingat po tayo. Pero sana lumihis po yung bagyo, hindi na sa atin tumama, para safe tayo lahat. Bali yun lang po muna. Mamaya testingin natin to sa sa EDSA naman, yung lubak-lubak na daan, para makita natin kung gagalaw siya talaga. Ayun lang po muna.
Ayan, bali ngayon excuse, nandito na tayo sa EDSA. Medyo matalbog-talbog na rito yung ano, yung daan. Pero titingnan natin, okay pa din naman siya kahit gumagalaw. Tsaka ipapakita ko sa inyo, nung nagdaan ako sa ano, sa NLEX, nakabukas tong ano, front camera ko. Tsaka dito sa EDSA, inopen ko rin yan para ipapakita ko sa inyo yung kung may difference ba. Kung yung maalog mararamdaman natin kung talagang malakas yung alog. Ngayon ay ipinokus ko yung camera sa harap ng motor para makita nyo na talagang malakas yung talbog ng ano, ng motor. Pero kahit ganyan, ayan, nakita nyo, safe na safe pa rin yung ano natin, front camera natin. Grabe dito sa EDSA, pag dumaan ka dyan, talagang papatalbogin talaga yung motor nyo. Ayan o, nakikita nyo, di ba? Nakapokus po yan para alam nyo lang na okay yung ginawang bracket. Kaya ako pinapakita yung yung pinopokus ko yung pag talbog-talbog ng motor. Ayan po, oh. Tingnan niyo po. Kung mapapansin nyo po, halos yanig yung harapan ng motor. Pero yung camera, okay pa din siya. Hindi siya yung talagang sobrang galaw. Kaya masasabi ko, okay yung bracket na na ginawa ko para sa camera. Kaya sa mga nagtitipid dyan o gusto nyo ng pangmatagalang bracket, pwede rin naman. Ngayon, kung gusto nyo talaga ng yung bakal na bracket, pwede rin naman. Kung baga, may option lang kayo sa ganitong bracket. Hanggang dito na lang po ang ating video. Sana po nagustuhan nyo po. Yan po yung picture ng bracket sa helmet, chin mount sa helmet.